'Pag napapanaginipan ko yung nanay ko, magpa-flashback pala sa'yo yun. Lahat ng ginagawa niya na pag-aalaga sa inyo, yung gusto ng nanay ko na tumulong ako sa mga kapatid ko. Nakakamiss na ang aking ina. 3 buwan mula nung siya'y nagpahinga. Mahirap mang magpatawad. Pero para sa kanya at para sa akin, sa ikatatahimik ng aking puso, panahon na siguro para ito ay aking gawin. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Master Gala. Ako yung madalas gumagala sa mga sementeryo. Ngayon, bibilisan ko lang tong intro dahil especially sa mga bagay na mahirap gawin pero magagawa mo pala ang pagpapatawad. Gusto kong makatulong tong video ito para mas marami ding matuto, marami ding makakuha ng lesson tungkol po sa buhay. Gusto ko nang ilabas ngayon lahat. Oo, ng galit, sama ng loob man, at pagpapatawad din. Maybe sa aking tatay. Sino ba tatay ko guys? Yan nandiyan sa screen, tignan nyo na lang. Sa mga nakakilala sa kanya, proud yan sa ginawa niya. Proud yan sa panahon na iniwan niya kami. Sa loob ng 23 years, nalaman ng nanay ko, bago pala siya mawala, hindi ko akalain na matagal na naming hinihintay malaman ang sagot kung nasan ba talagang tatay ko. Dahil marami kami iniisip na baka patay na siya dati. Hanggang sa nag-PM na nga yung kabit niya, hanggang sa nalaman ko meron na rin siyang anak, which is nasa 21 years old na daw. Yun nga yung aking kapatid sa tatay. Hindi ko na siyang tatawagin kapatid sa labas kasi alam ko marami ding mami-misunderstand yung ganong salita. Pero ako, siguro bunga lang din ng kabiglaanan, nabigla ako sa mga message sa akin nung mismong kabit na parang pinakasalan niya ng tatay ko sa ibang pangalan. So sa mga hindi nakapanood, lagay ko na dyan sa screen yung part 1 ng story na ito. Tutukan niyo yung video hanggang dulo guys kasi ito hindi biro, seryosong bagay ito na kailangan nyo ring malaman at kailangan kong maibahagi sa inyo dahil tayo ay 4 na taon na, lalong-lalo na sa mga matagal na nakasuporta sa atin. Pero since yung mga bago dyan, since yung mga bago dyan, hindi pa ako masyadong kilala, siguro baka first impression sa akin, ay, ano bang bibig nito? Masyadong ganon. Mostly, ganon yung first impression sa akin ng mga tao. Pero ako, siguro pinag-aaralan ko ding maging tahimik na sa mga bagay na hindi naman dapat nang i-out. Pero sa videong ito, iniisip ko din dati nung buhay pa si nanay, baka mapanood niya. Lalo siyang masaktan. Pero ngayon wala na akong kokontrahin. Ang kapal ng mukha mo. Francisco Joaquin Jr. Sobrang kapal ng pagmumukha mo. Yun lang. Huwag niyo akong sisihin kung bakit I am mad. I am so deeply mad sa aking tatay. Huwag niyo akong sisihin kung bakit nung una hindi ako makapagpatawad. Pero ngayon, kasi gusto kong ilabas, bago man ako magpatawad, kasi hindi naman porket nagpapatawad tayo ay ganun-ganun na lang yun. Oo. Dahil hindi kami ganun-ganun lang, basta-basta, na pinabayaan mong 4 na magkakapatid. Ngayon, kung mapapanood mo to, tay, hindi kita masisi kasi adik ka na daw ngayon. Hindi kita masisisi kung bakit pinili mong talikuran ng pamilya mo, pinili mong habang busog ka, kumakain ka, nagsasaya ka, umiinom ka ng alak, nilulustay mo yung mga pera mo. Kami nagugutom dati. Wala kaming magawa, hindi magtiis, maghirap that time. Pero maswerte na rin ng tamang panahon na yun dahil siguro sa mga kapatid ko nahirapan kaming lahat, alam naman nila yan. Hindi masyadong tumatak sa amin dahil nga wala pa kaming masyadong isip. Pero yung ginawa mo is habang buhay yan. Oo, habang buhay yan. Hindi na nga dapat kita tatawagin tatay. Pero sa bidyong to, kahit ganito ang aking bungad guys, pero in the end, sasabihin ko sa inyo lahat ng dapat nyong malaman. Kilala nyo kasi ako bilang palaban, di ba? Kilala nyo ako bilang pumapasok ako sa mga delikadong lugar, mga abandoned place, cemetery, kahit alam ko yung buhay ko eh. Minsan din kasi ako naghangad ng magandang buhay.
Kahit sino naman siguro sa atin sa hirap. Kaya siguro umabot sa talagang nagsikap ako. Kaming magkakapatid. At malaman-laman lang ng kabit mo na kami, okay kung ano, bigla kayong lalabas, bigla kayong aamin, bigla kayong magsasabi na kung ano-ano. After 23 years, tapos, bakit ngayon pa? 'Di ba? Kasi nga, alam nyo na yung mga tagumpay namin. At baka gusto nyong maambunan. Sorry to say, magpapaambon naman kami. Kaya lang hindi para sa inyo. Para sa mas deserve. Para sa mga taong dapat tulungan at hindi para sa inyong dalawa. Kahit sino sa inyo. Ito lang, huling mensahe ko kay tatay bago matapos yung video because this video is almost 25 minutes lang, sana ay makapulutan ng aral ng iba dyan. Especially din sa mga may experience kagaya ko na iniwan ng tatay 23 years ago tapos biglang ang magchat-chat hindi yung tatay ko, kundi yung kabit niya na baka inutusan niya. At may pagkakataon tay o junior na sumasagi ka sa isip ko. Hindi maiwasan yun, ako panganay mo eh. Sa original na asawa. Hiniling ko din sa Diyos dati, palagi, na sana malaman namin kung nasan ka, malaman namin sana buhay ka pa. Sa tuwing may eroplanong dumadaan sa langit, malapit sa bahay natin, lagi kong tinatanaw yun, na si tatay na to uuwi na ba? Laging nasa isip ko, laging ikaw. Kasi hindi ka naman naging masama talaga totally sa amin that time. Since hanggang ngayon hindi ka pa nagpapakita, alam mo nang wala na ang nanay. Ni chat o ni, alam mo yun, kahit yung paghingi ng sorry, hindi mo nagawa sa kanya. Ganon kakatindi. Sa tingin ko ba, deserve ba kitang patawarin? Paano ka nga naman namin talaga papatawarin kung hindi ka hihingi ng tawad? Ito sasabihin ko lang anytime pumunta ka, anytime tumawag ka, sasagutin kita. Hindi na ako magtatanong kung bakit mo ginawa yung mga bagay na yun. Wala na ako kasing interest sa'yo eh. Ang gusto ko lang, paalam ko sa'yo na kahit wala na si nanay, nung buhay pa man si nanay, okay kami. Ngayong nawala na si nanay, okay pa rin kami. Dahil tinanggap na namin sa sarili namin na lubos kaming ulila na. At hindi na mabubuo pa yun. Hindi na, kumbaga sa madalit sabi, parang tutuusin, parang patay ka na. Pero sa lahat man ng ginawa mong kasamaan, sa lahat ng ginawa mong pagpababaya, hindi naman kita layuning ipahiya pero ang utang na loob ko na lang sa'yo, alam mo kung ano, yung naging ako, ganito, naging tao. Pero una, syempre, lahat naman ng bagay sa mundo, hindi naman lalabas ng walang dahilan. Kaya, yun lang siguro pwede kong, doon na lang kita igagalang. Pero, yun, gusto ko lang malaman, gusto ko lang sabihin sa'yo na, gusto ko, panoorin mo tong videong ito. Di ko alam kung napanood mo yung una ko in-upload, pero panoorin mo ulit ito. Since hindi ko pa napapalitan. Nay, para pagka si tatay gusto kong dalawin. Hindi mo lang siya. Okay lang sa'yo pag dinalaw ka niya? Ha? Sa amin okay lang din naman. Kaya lang talagang okay lang naman dalawin din. Dumalaw siya. Pero yun nga, syempre, hindi na natin iisipin pa na ano. Hindi, napapanood naman niya yung video kung sakali, di ba? Ano sasabihin mo pagka dumalaw siya? Anay? Basta. Kamustahin mo lang? Problema nga, paano kung siya naman ang magkasakit, tapos hindi siya pumupunta rito, tapos siya naman ang dadalawin. Ano yun, dadalaw kami doon, pupuntahan ba namin siya doon?
Pupuntahan ba namin siya? Para sir. Ano na? Para sir. Bahala siya. Eh, mali mo, mapanood niya. Tapos maaano siya, gusto niyong kahit pa... Hindi naman niya kailangan maawa, pero syempre, para malaman niya din yung kalagayan ngayon na ano. Kasi imposible namang di niya napapanood, di ba? Diba? Nakakaiyak. Yan yung huling gabi. Tinanong ko si nanay. Sorry. Yan yung huling gabi na tinanong ko siya, paano kung dadalaw ka? Nakausap ko pa siya. Then kinabukasan, wala na siya. Alam ko naman na wala ka naman na talagang pakialam sa amin. Pero yung kahit nalaman mo na alam na namin kung nasan ka, alam na namin na buhay ka, pero wala kang ginawa. Yun eh. Yun yung pinakamasakit. Yun yung pinakamasakit. Kaya sa amin, tinanggap na namin yun. Hindi ako umiiyak para sa'yo. Umiiyak lang ako sa sobrang emosyon ko na hindi ko magawa na gusto kong gawin. Oo. Yung gantihan ka. Pero alam ko naman na ang Diyos naman ang gumaganti sa lahat eh. Alam mo yan. Nakakalungkot guys kasi since December na wala nga si nanay. Magtatatlong buwan pa lang. Sakto, nagtatlong buwan lang siya. March 2 kahapon. Naniniwala ako kasi na tinutulungan kami ng Diyos. Kung ano man yung bigat na naramdaman namin para makalimot-limot din kami minsan. Pero hindi ko maiwasan guys eh. Naku, masakit. Itong mga nakaraang araw lang, pag napapanaginipan ko yung nanay ko, lahat ng mga, magpa-flashback pala sa'yo yun, no? Yung lahat ng ginagawa niya na pag-aalaga sa inyo, maliliit pa kayo. Parang hindi pa sapat yung nabantayan ko siya sa ospital na subuan, nabuhat, nabantayan. Hindi pa sapat yun eh. Kahit sumunod ako sa kanya. Sorry. Sa tingin ko hindi pa rin sapat kahit nabigay ko yung gusto ng nanay ko na tumulong ako sa mga kapatid ko. Sa tingin ko, di ba rin sapat yun eh. Dahil gano'ng kabigat, gano'ng kasakit pagkawala ng nanay ko. Kasi gano'n siya kabuting tao. Gano'n siya kamahal sa amin. Kahit feeling niya siguro hindi kami masyadong naglo-look up sa kanya. Pero alam ng Diyos yung nasa puso namin. Na sobrang namimiss ko ng nanay ko. Sobra. Sorry. Alam ko hindi naman ito yung image na nakikita nyo sa akin. Pero, yun, unti-unti, nagiging strong pa rin kami. Dahil hindi naman biro yung pinagdaanan namin, maliliit pa kami. Sa tulong at gabay ng Panginoon, meron kaming tungkod na ipinagtatayo para makatayo kami. Sa awa ng Diyos, sa mga mababait na kapitbahay, sa mga mababait kong kaibigan, sa mababait na kaibigan ng nanay ko, napakabigat ng pagkawala niya, sa totoo lang. Pero
magaan yung pagkamatay niya. Alam mo yun, marirealize ko na hindi ko na siya makikita, makakausap, maririnig yung boses ng nanay ko. Sorry. Ang sakit kasi guys eh. Hindi deserve ng nanay ko na mahirapan physically, mentally. Dahil totoo siyang tao, totoo siyang magmahal sa kanyang asawa, mga anak. Ngayon guys, ayoko nang masyadong magsalita pa about sa tatay ko. At huling message ko siguro sa'yo, Tay, or Junior Francisco, kung napapanood mo to. Siguro, bahala na ang Diyos magpatawad sa'yo. At pinatatawad na rin kita. Pero, maiba tayo. Hindi kasama yung mga kapatid ko. Hindi ko alam. Hindi ko hawak isip nila. Hindi ko hawak yung puso nila. Sila lang yung makakapag-desisyon. Pero ako, para sa mga kapatid ko naman, napapanood nyo to. Siya sa atin yung mabuti yung utak nyo, yung puso nyo, kung handa na ba kayo magpatawad. Kasi hindi naman natin binibigla yan. Nagpatawad ang nanay ko, pero it doesn't mean na ibig sabihin kaya nagpatawad si nanay dahil napatawad niya talaga si tatay. Baka umaasa lang siya. Baka lang mahal niya pa rin ang tatay ko. Baka ganun ka-importante sa kanya yung pagmamahal. Ganun ka-importante sa kanya yung first. Siya ang first sa lahat. At, well, ito, kasi sabi nga nila, pagka ang tao raw ay malapit na mawala sa mundo, nagpapatawad talaga, naaalis yung mga sama ng loob. Pero hindi ko kasi masasabing wala na akong sama ng loob eh. Kahit wala na tong sense na lang tong video kung hindi mo man ito papanoorin. Hindi ka nagpakaama sa amin, sarili mo lang inisip mo. Ang huling magiging message ko nga, yun, is humingi ka lang ng patawad, patatawarin kita. Pero well, narinig mo naman, pinatawad na kita sa video, pero nasa sa'yo yan kung hingi ka ng tawad. Kasi ganun kataas ang tingin mo kasi sa sarili mo. At ganun lang din kababa ang tingin mo sa amin na anak mo lang. Nasa sa kanya, baka someday, maisip niya. Pero yun nga, Diyos na lang talaga ang magbibigay ng patawad na buo. Ako, napatawad man kita, pero hindi kaya ng puso ko. Hindi kaya ng isip ko na sabihin ko wala akong galit, wala akong nararamdaman. Pinipilit kong alisin yung galit ko sa'yo. Sa totoo lang guys, ang hirap kasi nung mga bata kami, ang alam lang namin, baka mamaya may nangyaring masama. Kaya siguro lumaki kami na parang hindi ganun kaano yung emosyon sa ginawa niya. Pero nitong nalaman niya namin, after 23 years, hindi naman siguro kami masisisi ng ilan dyan, no? Kasi, na magalit ng ganito. Kasi, wala pa kaming halos isip ng ginawa niya yun eh. Pero, thankful na lang din ako na ganun ang nangyari. May dahilan talaga lahat ng bagay. At baka mamaya, kung siya yung nakasama namin sa paglaki, baka hindi pa, imbis na mas maganda maging buhay namin, mas maging malala pa. Kaya unang-una, pinagpapasalamat ko sa Diyos ng lahat ng kanyang paggabay sa amin. Magsisilbing sulat na lang, magsisilbing papel na lang yung pagiging tatay ng tatay ko. At magsisilbing alaala na lang nung maliliit kami. At kung saan siya masaya, bahala na siya. Wala na kaming pakialam. Pero kami nagpapatawad, kagaya ng sinabi ko kanina. Yun lang. Hindi pwedeng mawala ng message si Kabit. So, kahit kasal kayo ng tatay ko, sabi mo ikaw ang una sa lahat. Hindi mo alam na inasawa ka ng tatay ko or kinabit ka ng tatay ko. Wala naman akong dapat i-message sa'yo. Sa totoo lang. Kundi, sabihin ko na, siguro Diyos na lang din bahala sa'yo. Dahil alam mo ang kasalanan mo, alam mo ang pagkakamali mo. Hindi ako pwedeng maghusga dyan.
At sana bigyan pa kayo ng mahabang buhay ng tatay ko. Kayong lahat. Sobrang haba. Oo. Mga 300 years old. Yun lang masasabi ko. At wala na kasi I'm not totally interested. Sinasarado ko na. Pero guys, sinasarado ko na mula ngayon ang topic at ang aklat sa aking tatay. At abangan niyo documentary na ginagawa ko sa aking nanay. At yun gagawin ko lang bilang pag-alala sa kanya na habang ako nagbo-vlog ako sa YouTube at papanoorin ko yung mga video, memories namin na yun, mga documentary na yun. Yun yung masasariwa ko, yung mafe-feel ko pag pinanood ko ng araw na yun, nakasama ko lang siya. So yun guys, I hope na marami kayong matutunan sa video ito. Maaari tayong magpatawad minsan sa mga taong nagkasala sa atin, pero malaki ang obligasyon natin kasi magpatawad lalong-lalo na sa magulang natin kahit gaano pa kasama yan. Dahil para sa'yo din, ikauunlad mo yan. Dahil sa mga nagkakasala nga sa atin, dapat talagang pinapatawad natin. Ganon din naman, kasi pag tayo naman ang nagkaroon ng kasalanan at nakapagpatawad naman tayo, sa tingin mo, di ba, mapapatawad din tayo. So ngayon, isinarado ko na yung aklat sa naging tatay ko. Hindi naman talaga mawawala yun You'll always be my father. But the good thing is mas naging tatay pa sa'yo ang nanay ko. Mas naging tatay pa sa'yo si nanay. Mapapansin nyo din mga master na bihira ako makapag-upload ng mga abandoned place. Which is yung mga sementeryo naman, sinabi ko na hindi ko na i-upload yun or hindi na ako muna mag-upload ng ganun kahit may na-shoot ako. Saka na muna yun. April or May, o diyan ko na i-upload yan. Pero ngayon, mga abandoned place, mga sikat na makakasama natin dito sa Mindanao, abangan nyo. At eto. Kamusta po kayong lahat dyan? Well, hindi ako ganun ka-pride na tao, pero gusto ko lang tularan din ng ilan. Gawa lang tayo ng tama. Sabihin ko sa inyo kung bakit. Palagi ko kasi napapanaginipan yung tatay ko. The past weeks, mga 2 months, pagkawala ni nanay, mga weeks, lagi paulit-ulit yun sa isang linggo, mga 2, 3. At alam ko baka nag-iisip pa rin siya or baka sana nakakaisip siya. Pero hindi. Sana hindi pa huli ang lahat.